Ngayon naman ho, mga bossing, nako eto, Jaime Marcos. Naipangako ho sa mga DDS na gagawa nila ng solusyon na maiuwi ang dating Pangulo, di ba? O eto. Ang pagkakaresto sa... Ayan. ICC case ni Duterte. Natandaan nyo ho ba, mga bossing? Natandaan nyo ho ba? Nung si Jaime Marcos, bumabagsak po yung ratings? No? Nung bumabagsak po ang ratings ni Jaime Marcos sa pagtakbo sa Senado, nagkumahughuyan. Biglang nagkaroon po ng mga hearing. Pahiring daw, no? Dahil ang ginigiit niya dito, illegal daw po ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Aba, nabaliktad lahat, no? Sabi pa nila ni Bato, bakit minamadali ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte? Yun na ho ata, yung pag-aresto sa dating Pangulong Duterte, ang pinakamahaba po sa kasaysayan ng Pilipinas na nabasahan ka na ng Miranda rights, ayun, nakaupo ka pa din, hindi ka pa din sumasama. Para kang parang ikaw pa yung nagtitimon doon sa mga pulis, no? Parang yung, alam niyo ho yun? Umabot ng 10 hanggang 12 oras po. Yung arestohan na yun, tapos sasabihin ni Jaime Marcos, nagmamadali daw pong arestuhin ang dating Pangulo. Gusto lang po kasi na sumikat, no? Siguro, para hindi masyadong malaki ang gastos o pondo nung panahon ng eleksyon, gamitin natin ang Senado para para mangampanya. Di ho ba? Mga kababayan, wala naman ho nung inaaresto ang dating Pangulong Duterte, ayon na din po kay Panelo. Nung inaaresto ang dating Pangulo, wala ka naman, di ka naman nagsasalita. Saka ka lang nakisali sa amin. Saka ka lang nakisali sa amin nung bumagsak na ang ratings niya ho. Kasi napansin na din ng mga loyalista, napansin na din po ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na doble kara itong si Jaime Marcos. Di ba? Na namamangka sa dalawang ilog, kaya binitawan po ng mga loyalista. Ayun, nawala sa survey. Bigla hong nagpa-hearing para naman magpasigat sa mga DDS. Yan lang po ang kaya niyang utuin. Abogado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na isumiti sa International Criminal Court o ICC ang committee report ni Senator Jaime Marcos. Ano naman mapapala dyan? Ito mga bossing. Medyo mahaba-haba ho ito ng konti. Yung balita po ni Kabayan. Pag sinubmit nila yan, doon sa ICC, ang nakikita ko, sasabihin lang po dyan, illegal ba yung pagkakaaresto? O di bahala kayo dyan sa Pilipinas maglabo-labo, ipakulong ninyo yung mga umaresto. Ang importante sa amin si Duterte, meron kaming warrant of arrest. Kayo na dyan sa Pilipinas ang magkasuhan, bahala kayo dyan. Pero sa amin, maayos ang kalusugan ni Duterte. Ito, payat nga daw, sabi ni Paulo Saison. Buhay pa ba yan? Buhay pa naman. Hindi kami naniniwala na butot balat yan. Di ba? Kayo magpakulong doon sa mga illegal na umaresto yan. Ganyan lang ho sasabihin niya. Sa amin, nandito na sa amin to, wala na tayong magagawa. Mag-uumpisa na ang mga hearing-hearing. Kayo na lang dyan ang magpakulungan. Ganyan lang sasabihin mo. Wala akong magagawa yan. Paulit-ulit lang naman po sila dyan, mga bossing Sa hearing nila, napansin nyo po ba? Pag si Torre ang kausap, pasigaw sila Bato. Pero kapag kasi DOJ, secretary na ho, dahil alam nila, lalamunin silang buhay dalawa. Mahinhin silang magtanong kay Boying Remulla. Paikot-ikot lang ho, hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nilang marinig na sagot, papaulit-ulitin lang po nila. Ganun lang po ang makikita doon sa hearing ni Jaime Marcos. Para patunayang iligal ang pagkakaresto sa dating Pangulo. Pero, gate naman ang kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings, ginugulo lamang ng depensa ang usapin. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Para
Para sa prosekusyon, hindi dapat pagbigyan ang hinihiling na pansamantalang paglaya o interim release ni dating Saka unang-una, paano pagbibigyan yan? Eh, meron silang parang sinulat na tipo bang hindi na ulit gagawa o magkukommit ng any crimes. Eh ano po ba krimen ang pinag-uusapan, mga kababayan? Di ba yung krimen ho nung mga nauna nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yun yung mga pinag-uusapang krimen. Ibig sabihin, pag-amin na ba yun na gumawa talaga sila ng krimen? Nung panahon na sila'y nanunukulan? Ano isipin ng ICC? Naku, kung eto nga, umaamin na tapos saka pa tayo natin ilalayo, saka pa natin dadalhin sa ibang bansa si Duterte dahil may nagsasabi meron daw interesadong bansa. Hanggang ngayon naman walang gustong mag-host. Di ba? Australia, tinanggihan sila. Belgium, tinanggihan sila. Ano yung letter C? Baka Colombia, pati Colombia na. Tanggihan na din sila. Wala pong bansa ang maglalakas ng loob na nabigyan ng sakit ng ulo yung kanilang bansa. Lalong-lalo na po, alam nyo naman, yung mga DDS, uto-uto. No? Nandito sa bansang Australia, si dating Pangulong Duterte nakakulong. Ginabit, minayat mayana, ginabit-gabi na nila yung pagbibidyoke dyan sa labas. Di po ba? Walang bansa na may gustong tatanggap po dyan, kaya malabo na pagbigyan yung interim release. Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa patuloy nitong pagtanggi na kilalanin ng jurisdiction ng International Isa pa yan. Baka pagka napagbigyan, sige, interim release, okay, pagka nandun na sa ibang bansa, ay naku po, hindi po namin ino-honor yung pagkakahuli sa amin ng ICC. Bakit illegal yung pagkakahuli nila bahala sila dyan. Tapos, medyo nakuntsaba yung bansa. Aray ko po. Nasasaktan si Joel Salon. Ikaw, ang gago, uto-uto. Uy, Joel, uto-uto kayo, tangik. Ayaw mo maniwala, uto-uto ka. Di ba? Joel, umamin ka, uto-uto ka. Naniniwala ka nga sa mga ganito Naniniwala ka nga kinidnap tong tatay ninyo di ba? Uto-uto ang tawag doon, Joel. Talay. Criminal Court at dahil sa posibilidad na takasan ang kaso. Uto-uto si Joel. Pero umalma ang defense lawyer ng dating Pangulo at iginiit na lehitimo ang kanilang mga kwestiyon. Hiniling ni Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman na payagan ng kanilang kampong sagutin ang argumentong ito ng prosekusyon at siniguro na isusumite ang official findings ng Philippine Senate Committee on Foreign Relations, ang komite ni Senador Amy Marcos na duminig sa umano'y illegal na pag-aresto sa Ano naman ang magagawa dyan, di ba? Sabi ni Lourdes James, nasa Australia ako, away-away namin. Ayaw namin sa mga Dutertes. Masasabi mo dyan, Joel, kami kakampi ang nasa tamang gawa. Ay, asan tamang gawain? Yung mga fake news na ipinapakalat? Uto-uto ka. Aminin mo, Joel, uto-uto ka. Dali. Pag inamin mo yan, ay nako, maniniwala ka kasi. Nasa tama. Saan? Anak ng tinapa. Mas maigi ang mag-isip yung yung kaibigan, kumpare namin ni Paulo Saiso na Joel Bidalyon. Yun ay talagang kapag ka nagsalita yun, kumpare namin si Joel Bidalyon. Di ba? Totoo. Pag sinabing dadalang ka ng isda nun, dadalang ka talaga ng isda nun. Diyan sa mga DDS, wala naman. Uy, wag niyong block si Joel Salon, no? Ngayon lang nga tayo sumasaya, bablock niyo pa. Dating Pangulo, ayon kay Kaufman, papatunayan ng report na politika lang ang nasa likod ng pag-aresto dahil Nako po, wala nang masabi ito, mga kababayan. Sila Kaufman. Imbis na depensahan nila. Yung tungkol sa mga EJK ng dating Pangulong Duterte, iba na po ang iba na po. Politika ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kaufman! 2017 pa lang may kaso na yan. Kinasuhan na.
nung kampo ni dating Senador Trillanes. So, paano naman sasabihin na pinupolitika ni Bongbong Marcos